Free TV at pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube at pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas! Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Bueno mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat. Gabi na nga pala. Ngayon po ay Martes, ika-11 ng Pebrero, malapit ng Valentine's Day. Ba? Ngayong Heart Month. Ako'y naninibago rito, Fred Belamalay, sa bagong studio mo. Ang ganda-ganda. Ito po yung bagong AM studio ng DWIZ. First time po ko pong umupo rito bilang live host. Kaya medyo kinakabahan para sa mga buton dito at mga arm ng mga mikropono. Pero exciting po ngayong gabi. Again, sa ngalan po ni Ka Jerry Zamudio, sa ngalan po ng team ng Up Pilipinas. Ang Up Pilipinas ay usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Ito po si Andy Vital, kasama po ninyo hanggang mamayang alas 8. Although baka mamaya po si General Jerry sumama rin sa atin sa pamamagitan ng Zoom. At magtanong din sa ating pong espesyal na panauhin at isa pong karangalan na makasama natin live sa studio mga kaibigan, isa pong cabinet member ng Pangulong BBM. Walang iba kundi ang chairman ng Commission on Filipinos Overseas, si Secretary Dante Francis Clink Ang. Good evening po, Sir Andy. Maraming salamat. It's nice to see you again after so many years. At hindi po cabinet member, cabinet rank lang po. Cabinet rank ang kanyang pong rango bilang hepe ng CFO. Ang CFO ay bihira po ninyong mapakinggan siguro sa mga nakikinig sa atin at nanonood. Pero ang laki po ng trabahong ginagawa nito para sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. No? Pero Secretary, isa sa mga una kong itatanong ay, ano po yung kaibahan ng ginagawa ng Commission on Filipinos Overseas sa iba pang mga ahensya katulad po ng Department of Migrant Workers, ng Philippine Overseas Employment Administration, ng OWA, at iba pang mga agencies under them? Baka kako marami na tayo masyadong mga ahensya about overseas Filipinos. Pero ikaw na po magpaliwanag, sir, kung ano ang kaibahan. Well, salamat ulit po, Sir Andy. And it's a privilege to be on your program and to talk to a veteran journalist po na kayo po ang idolo namin nung nasa Manila Times po ako. But marami nga pong bumati sa akin, congratulate nung ako po appoint noong October. Oo nga pala, for your info, October lang po ka uupo ni Secretary bilang chairman ng CFO. Opo, medyo nakakatawa nga po. So congratulations nga daw at pangalawang sentence sila, ano po ba yung CFO? Tanong nyo. Yung Department of Migrant Workers po, or DMW, kasama na po yung mga attached agencies niya po katulad po ng OWA, POEA. Sila po yung nangangalaga sa mga tinatawag po nating temporary migrants or mga OFWs. Ito po yung nagtatrabaho abroad. Mga contract workers. Opo. So, in a way po, kung saan po natatapos ang trabaho ng DMW, doon naman po nagsisimula yung trabaho ng Commission on Filipinos Overseas. Kasi kami po yung nangangalaga naman po sa mga permanent migrants abroad. So ito na po yung mga Filipinos na permanent residents po sa abroad o naging citizens na po ng ibang bayan, mga Filipinos po na married sa foreign nationals. Kasama na rin po yung mga anak nila na siguro pinanganak na po sa ibang bansa. Opo. So ang primary mandate po ng CFO ay i-link po sila dito sa Pilipinas para po sila ay makatulong maybe politically, economically, or culturally. Ay oo, kasi ang karamihan ng Pilipino kapag ng ibang bansa maging permanenteng resident ay doon. Hindi naman nawawala yung pagiging Pilipino. Ay, totoo po yan. Sa puso, sa diwa, sa kultura. Gusto nila Pilipino pa rin. Totoo po yan. And alam nyo naman po, matagal ako sa abroad. So nakita ko po yan personally. 9 years po ako sa Amerika.
Tapos tumira po ako ng 4 na taon sa Canada. So nakita ko po sa lahat po ng biyahe ko na ang mga Pilipino po talaga, kahit nasaan pa po sila, ang puso talaga nila nasa Pilipinas pa rin. Alam niyo po, there are about 10.8 million Filipinos overseas. And siguro po mga 80% niyan, ito po yung mga inaalagaan po ng CFO. So yung natitira lang po lamang yung OFWs, mga contract workers po. At hindi naman po sa minamaliit natin yung mga contributions ng OFW, pero minsan po nakakaligtaan natin bigyan ng ma-appreciate po yung mga contributions naman po ng mga permanent migrants. At siguro karamihan po talaga nagpapadala ng mga remittances sa mga permanent migrants din po yan. Tsaka usually yung mga permanent migrants, ito yun yung napupunta sa mas magandang occupations, di ba? Mga professions. And yung mga doktor na napupunta sa Amerika na nagiging citizen, kasama dyan sa grupo na yan. Yes. Pero talagang bayani naman po talaga mga OFW, kasi kung titingnan natin yung proportion ng pinapadala nila, siguro halos lahat po pinapadala sa mga kamag-anak nila. Siyempre yung mga doktor po mas kaluwag. So pero kumbaga ang impact po niya talaga siguro dapat i-recognize rin po natin. Sa mga bansang kinalalagyan ng mga Pilipino ngayon, ano bang pinakamarami? Saan pinakamarami? Ang pinakamarami po sa US po talaga. Kasi dahil po siguro sa historical relations natin sa US, ang estimate po ng gobyerno natin is about 5.1 million. Ganun karami. Medyo marami po. Kasama, at ilang henerasyon na rin po. Oo, kasama na yun yung mga talagang yung iba napunta lang doon, nakapag-asawa ng Amerikano, or yung iba naman nag-start doon bilang undocumented. May mga ganyang kaso, di ba? Marami po. Nagkaroon ng papeles. Opo. Kumusta naman ang mga Pilipino nga pala sa Amerika, Sek? Kasi panahon ngayon ng bagong administrasyon. May mga report bang tinatanggap ang CFO, ang inyong opisina? May pagbabago ba from the previous administration sa ngayon as far as treatment ng mga Pilipinong nandun is concerned? Well, base din po kasi sa unang Trump administration, talaga may pagbabago po. At tulong-tulong po nating sinusubaybayan yung mga pangyayari dun sa Amerika dahil nga po meron silang bagong presidente, si President Trump, na siya pong nangako na milyon-milyon daw ang deport niya ng mga illegal immigrants na at yun nga po yung pinangako niya nung kampanya. So kami po ng DMW, DFA, sinusubaybayan po namin yung situation. At sa tingin naman po namin, parang hindi naman po talaga Filipino ang target ng bagong administration sa Amerika, kasi ang tila po gusto nila mangyari yung maproteksyonan yung southern border po nila. Hindi naman po yan talaga ang daanan ng mga Pinoy. Mga Pinoy po natin, kung sakali man pong tumagal sila sa Amerika at naging undocumented, karamihan naman po niyan. Based on anecdotal evidence, yung mga pumunta doon as tourists, tapos nag-overstay or nagtrabaho na. So hindi man po sila yung mga tumatawid sa Rio Grande at or sa desierto para pumasok ng Amerika. At yung sinasabi po ng Trump administration na uunahin daw nila yung mga kriminal, yung mga nasa kulungan. And again po, hindi naman po yan ang general profile ng mga Pinoy. Yun nga talagang narinig ko sa mga kababayan natin na nandun. At saka nung mga unang pumupunta ako roon, ang istorya, ang Pilipino ay iginagalang sa Amerika. At karamihan ng mga Pilipino roon may trabaho. Kung meron man may trabaho at tambay dito sa atin, ay hindi ganun karami. So kumbaga hindi magiging problema ng US economy kung tutusin. Bagamat po dyan, nagbitiw na rin po naglabas po ng statement yung ating embassy sa Washington DC. At ayon po kay Ambassador Romualdez na kung sino man pong nangangailangan ng tulong at lumapit lang po sa embahada natin o sa konsulado natin at makipag-ugnayan na lang po sa kanila. Pero so far wala pa tayong nababalitaan na katulad ng mga nababalitaang deportation flights from the US to Venezuela or Colombia. Wala namang ganun na. Wala po kong narinig na plane loads. Pero meron naman siguro, may narinig po kung ilan-ilan, pero mga handful. Hindi po katulad nung nakikita natin na pinapadala sa Guatemala o sa Honduras o sa Colombia.
Kasi nga po hindi naman po yung typical profile ng Pinoy na gang member o yun po yung I think una po ginawa ng ICE, ito po yung immigration office sa Amerika. Pinasok po nata nila yung mga kulungan, doon po sila kumuha mo ng i-deport Pero alam mo, Secretary, nakakatuwang pupunta ka ng airport sa Amerika, sa LA halimbawa, sa Detroit, Michigan, sa Washington DC. At makikita mo, marami doon mga otoridad, naka-uniforme, security, o police, ay Pilipino. Di ba? Alam niyo po, yung katulad po na maraming kababayan natin, may mga kamag-anak din po ako sa Amerika. At depende po kung nasan sila sa States, hati rin ng politiko nila. Meron pong taga-suporta ni Trump, meron pong taga-suporta ng mga Democrats. So, marami po tayong kababayan na sa tingin nila tama po yung ginagawa ng US government. At siguro naman po, kung talaga nga namang hindi legal ang stay nila doon, baka maganda pang isa pang payo ng US Philippine Embassy sa US. Baka magandang bago pa sila mahuli, umuwi na sila sa atin kasi po pag nahuli yata sila po ng US Immigration, baka mahirapan po silang makabalik sa US. I think yun po yung isa sa mga payo na narinig ko kay Ambassador Romualdez. Pero siyempre, lahat tayo umaasa na malagay sa mabuti kung sino man ang walang dokumento roon, magkaroon po ng kaayusan. We just hope na hindi magkakaproblema. Opo, palagay ko po, sabi rin ng iba, opportunity daw po ito sa atin dito sa Pilipinas. Baka siguro kung mga matagal na po silang nawala sa atin, baka ito na po yung pagkakataon na bumisita at tingnan po nila yung opportunity dito po sa atin. Palagay ko po ang growth po ay nasa Asia at nasa sentro po tayo ng growth at malakas po ang ating ekonomiya, mabilis po ang paglago po natin. Palagay ko baka nahon na po na dito naman po sila tumulong sa national development na. Oo nga. Chairman Dante, ang mga kaibigan ng Commission on Filipinos Overseas, ang CFO ay may function, may mission na alagaan po ang mga kababayan nating halos permanente or residente na sa ibang bansa versus doon sa mga temporary workers na mga OCW, OFW ang tawag po natin. Ang isang napansin ko sa mga activities na ginagawa po ninyo sa CFO Secretary, tungkol doon sa mga Filipino retirees na one time yata dumalaw sa inyo para makiusap na kung matutulungan sila tungkol doon sa kanilang Medicare sa Amerika. Ano po bang naging resulta sa usapan nito, Secretary? Well, alam niyo po, nung umupo po ako sa CFO, isa na po talaga yan sa mga linista ko po na goals ko po sana kung magagawa po namin ng paraan na maggawin pong portable yung Medicare at Medicaid po dito sa atin. So, sa ngayon po kasi, ang maari pong benepisyo na kunin ng mga kababayan natin na gusto mag-retire dito sa Pilipinas ay yung mga social security nila. Pero meron po silang iba po kasing benepisyo sa healthcare na hindi po nila magamit po dito sa atin. At meron pong grupo na matagal na po nagtatrabaho po, nagkakampanya po sila para sa portability ng Medicare, Medicaid. Higit pa po dekada noong tagal nung kampanya nila. At sa tingin ko po, dahil may bagong administration po sa Amerika at tila ang gusto po nila mangyari mag-cut ng cost, baka maganda pong tingnan nila itong kinakampanya po natin na maggawing portable na yung Medicare at Medicaid. So, sa tingin po kasi ng grupo na ito na matagal po nilang pinag-aralan, matagal na po nilang tinutulak ito, billion-billion po ang matitipid ng Amerika kung papayagan po nilang madala ng mga Filipino na US citizen po na gustong mag-retire po dito sa atin. Dito na po sila manirahan at dito po nila magamit yung health benefits po na yon. Yung bang sinasabi niyong Social Security ay nagagamit nila rito? Opo, meron nga po akong isang kamag-anak na nag-retire po sa Amerika at nagagamit po nila yung pension nila dito. At ang kagandahan naman po doon, yung pera po nila parang mas mahaba ang nabibili nila. Sa Amerika po, yung tiyak ko pong pumanaw, nasa assisted living po sa US. Dito po nung umuwi sila, meron silang private nurse sa bahay, magkasama po silang dalawa sa bahay, may driver,
may kasambahay pa. So, tumagal pa po ng mahigit 1 taon yung aking tiya. Pero nung nasa Amerika po siya, talagang ang pangamba po namin, baka hindi na po siya magtagal. Yung tiyo ko po, medyo may edad na rin. Ito po yung brother ng aking ina. At meron po siyang private nurse, may driver. So, mas affordable, mas magaan po ang buhay nila dito. Pero sa tingin ko po, mas gagaan pa kung magagamit po nila yung Medicare at Medicaid nila. Ano ang kailangan, Secretary Ang, kung para magawa yan, kaninong galaw? Is it the Philippine government na dapat kumilos or ang Amerika ba o ano? Batas po yan na kailangan nating ilabi sa US Congress. Okay. At sila po ang magpapasya kung yan po ay papayagan ng gobyerno po nila. At ang pinaka-pitch po ng grupong kausap namin na pinamumunuan po ni Eric Lachica at iba pa pong mga grupo ay sa pag-aaral nila kung ano po yung ginagasta sa Amerika, kalahati lang po ang kakailanganin kung nandito po nila gagastusin sa Pilipinas. I think ang estimate po nila is somewhere around $8 billion po yata matitipid ng Amerika. At meron na rin po mga developments. Halimbawa po kung US citizen po kayo na permanent resident kayo ng Guam, pinapayagan na po na pumunta dito sa Pilipinas para magpa-treat po at pwede po sila mag-reimburse sa Medicare. Pero po kailangan sila maging resident ng Guam. Kasi mas matipid po yata kung dito sila pupunta sa Pilipinas kasi po kung lilipad pa sila sa mainland America na ano. At sana po medyo konting tulak na lang po, baka paano natin lubusin na yung pinapayagan po nila, pero wish us luck po. At so parang ito ay bukod sa grupong pumunta sa inyo, yung mga Filipino-American Association sa Amerika, dapat ay ma-encourage din natin na gumalaw. Opo. Maglabi sa kanilang mga congressman at senador, di ba? Opo. So, political move po ito. Ano maitutulong ng mga nandito sa Pilipinas? Well, siguro po, baka po pwedeng sabihin nila yung ibalita na sa kamag-anak nila at sulatan po nila yung kanilang mga congressman at mga senator po doon. Alam niyo po, kung magkakaisa lang po ang mga Pilipino sa Amerika, isang formidable political force po yan. Kung magagawa po natin. At ang key lang po yung word na kung magkakaisa tayo. Kaya nga, siguro kahit na taga rito tayo, pwede nating arawin din yan. Opo. Marinig ng mga, kasi ang social media ngayon is napakalakas na. Opo. Kahit saan makakarating ang mensahe mo kung ikaw yung nagpi-Facebook. And then, siyempre, halos lahat ng Filipino family yata, merong kamag-anak sa Amerika, somewhere or another. Kaya malaki po ang magagawa pa rin natin para ito ay ma-push. Itutuloy po natin ang ating usapan. Ang ating pong panauhin ay Commission on Filipinos Overseas. Chairman po ito, si Secretary Dante Francis Klink ang II. Magpapatuloy po tayo sa ating programa. Ito po ang Up Pilipinas. Sa ngalan ni Jerry Zamudio, ito po si Andy Vital. Alas 7:23. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Direk, hiya mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya!
Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, Plus sa saya! Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. We've got your back. Isuzu Jaguars, your partner through it all. Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars. Let's journey together. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan. Kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Karambola, nationwide na! Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Cambodia handang mag-supply ng bigas at iba pang produkto sa Pilipinas. Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang Pilipinas para sa mga investor mula sa Cambodia. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa isang joint press conference sa Malacanang kasama si Prime Minister Han Manet, kung saan pinuri ito ng Pangulo dahil sa matagumpay na business forum nitong Lunes na dinaluhan ng Cambodian leader. Ayon kay Pangulong Marcos, nagbigay ang nasabing forum ng mahalagang pagkakataon para sa networking sa pagitan ng mga pribadong sektor ng dalawang bansa. Naging plataforma din daw ito para sa talakayan ukol sa potensyal na kolaborasyon at mas malalim na pag-unawa sa kani-kanilang business environment at mga insentibo. Sa kanyang panig ay nagpayag din ng suporta si Manet sa adhikain ng pamahalaang Marcos para maabot ang food security sa pamamagitan ng pagsusupply daw ng bigas at iba pang mga produkto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Laas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, kaanak at bodyguard ni Urdaneta City Mayor Julio Paraino timbog sa illegal na droga. Ulat mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Arestado ng pinagsanib-puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 1 at Dagupan City Police Station ang kaanak at bodyguard ni Urdaneta City Mayor Julio Ramy Paraino matapos ikasa ang anti-illegal drug bypass operation sa nabanggit na lugar. Kinilala ang mga suspect na si Beverly De Vera Paraino, 45 years old, walang trabaho at residente ng barangay Bayawas, Urdaneta City sa Pangasinan. Kasama ang live-in partner nito na si Romeo Nabalon Emboltorio, 63 years old. Administrative aid bodyguard ni Mayor Paraino at residente ng barangay San Jose sa Urdaneta City, Pangasinan, at isang Louis Reyes Fermin, aka Bobby, 37 years old at residente ng barangay Bonuan Giset sa Dagupan City, Pangasinan. Nakuha mula sa mga sospek ang 6 na gramo ng shabu na may street value na 40,000
50,800 pesos na nakasilid sa 7 piraso ng heat-sealed plastic sachet na pawang mga buy-bust item. Nasamsam din sa mga suspect ang non-drug evidence na 1 piraso ng 500 pesos, 8 piraso ng 1,000 pesos, 1 unit ng pistol caliber 45 na may magazine, 8 piraso ng live ammo at 1 piraso ng black sling bag, kasama din ang 1 piraso ng brown leather drawstring pouch at 1 piraso ng cigarette case. Nakatakdang kasuhan ang mga suspect kaugnay ng paglabag sa drugs law. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Sa iba pang balita, isusulong ng isang public servant ang pagtatayo ng mga bagong ospital, housing projects, kalsada at school buildings sa lungsod ng Pasig. Sakaling mahalal, nangako si Pasig Mayoralty candidate Sara Diskaya na gagawin ng lahat para magawang progressive at smart city ang lungsod sa pamamagitan ng pagtutok sa infrastructure, housing, employment, health and education at resource sharing. Sinabi ni Diskaya na kinakailangang magkaroon ng bagong health center sa lungsod para matiyak na bawat komunidad ay mayroong isang health facility at isang health worker. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si John Reese Calata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Sa ngalan po ni Ka Jerry Zamudio, ito po si Andy Vital. Tuloy po tayo sa usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Paki-check nga si Ka Jerry sa Zoom at pumapasok doon. Baka pwede rin makasama natin sa programa. Ako'y naninibago pa rin sa studio. Medyo, ewan ko ba, Secretary Dante Clink ang tanda-tanda ako na sa radyo. Pagka napunta ka sa bagong studio, kakabahan pa rin. Talaga na po, napakaganda na itong studio nyo. Congratulations po sa aking kaibigan si Sir Edgard Cabangon. Nakita ko na rin ang studio ng Manila Times. Ako'y nagturo din sa Manila Times sa mga broadcast students doon, yung kanilang College of Journalism. At yan, alam nyo naman ang Manila Times po ay isa sa pinaka matagal ng dyaryo sa Pilipinas. At kapag kausap mo ang mga katulad ni Sir Dante Ang, yung kanyang ama ni si Chairman Dante Ang, mararamdaman mo yung pagmamahal sa libreng pamamahayag sa Pilipinas. But we'll talk about that later na, Secretary. Tuloy po natin, si Secretary Dante Ang, Clink Ang, ay siya pong chairman ng Commission on Filipinos Overseas. Pinag-uusapan po natin mga serbisyong ginagawa po ng ating gobyerno through CFO para dun sa mga kababayan nating permanente nang nakatira sa ibang bansa. Meron po kayong programa sa CFO, Secretary Ang, na ang tawag ay You Lead. At ang pagkakaalam ko this year, medyo paiigtingin po ninyo, dadagdagan ninyo ang programa. Paano po bang mga plano ninyo dito? Yes, salamat Sir Andy. Matagal na pong programa yung You Lead ng CFO. Ngunit po itong pagpasok ko nga po, meron kaming mga napag-isipan kung paano pa po siya palalakasin. Kasi po dati, yung mga naninirahan po na Filipinos abroad, pinapadala po yung mga anak nila dito sa atin para naman po malaman nila yung Filipino roots po nila. Lalo na mga doon ipinanganak, ano? Doon na po pinanganak, doon na po lumaki. Pero this year po, naisipan po namin na gumawa ng isang summer program. Kasi po dati yung mga pupunta dito, kumbaga magkakilala na po sila. Last year po merong isang cohort po ng mga Filipino Koreans. Marami nga po sa kanila hindi na nag-i-English, so nagailangan pa sila ng interpreter para magkaintindihan dito. But ang inaisip po namin, magtayo ng isang summer program kung saan po ibubukas po namin yung immersion program yan sa mga Filipino youth abroad
sa iba't ibang bayan po. Kasi ang bukod po sa immersion program, gusto po sana namin mangyari sila po ay magkakilala at balak po siguro, malay niyo po, magkaroon sila ng global network ng mga future leaders na may Filipino roots po. So, matutuloy ba itong taon, itong 2025? Yes po, pilot po namin na gawin yan itong June at ngayon po tumatanggap na kami ng mga application. Sasagutin po ng participants yung flight po nila dito sa atin. May konting fee po para to cover yung accommodations nila, yung food, at yung mga activity fees po nila. At kami na po yung mag-arrange po ng lahat. And so far, kumusta naman ang reception? Marami po ako nakakausap na interested po sila. May ilan po na nag-sign up na. At pero medyo matagal pa po yung June. At kasi po, yun po yung summer vacation ng karamihan na nasa abroad. So sana po marami pang mag-sign up para makabuo po kami ng malaking grupo this year. Mamaya po, Secretary, hingin ko yung website link para kung saan sila pwede mag-sign up. Kasi gagawin din namin sa programa, mangi-encourage din kami ng mga kamag-anak namin sa Amerika. Marami akong pamangkin dun sa Long Beach na teenage. Yung iba nagkukulehiyo. Siguro bagay na bagay sa Isabay programa. na nila yung bakasyon at bisita sa inyo. Yes. Usually summer ang bakasyon ng mga yun eh. Ang ULEAD ay matagal na pero yung mga national museums, balak po ninyong puntahan daw, mga ganon? National Museum, pati po magkaroon kami ng museum sa probinsya, pwede rin, di ba? I think meron po silang plano sa itinerary nila, bumisita sa Mount Pinatubo, maybe bumisita sa mga ibang katutubo at saka mga ibang farms. Of course, magkaroon po sila ng tour, ng parang culinary tour din po. Kasi po, isa sa mga aspeto po ng kultura natin talaga yan, yung mga pagkain pong Pilipino. Pag sinabi mong Pilipino ka po, talagang sa pagkain talaga tayo magkakasundo. Hahanapin mo, Filipinong pagkain kahit saan. Ang CFO, ano pong kinalaman ito sa mga Pilipinong paaralan sa abroad, yung mga pinag-aaralan po ng Philippine mga schools? Yes, mga kabataan natin doon. So, ang Philippine Schools Overseas po, or PSOs, ay nasa ilalim po ng Commission on Filipinos Overseas. So, isa po ito sa mga gawa namin na nakipag-ugnayan po kami sa DMW at DepEd. So, tulad po ng sabi ko kanina, yung mga OFWs po, nasa ilalim po sila ng DMW at kami naman po yung mga permanent migrants. Pero yung mga anak po ng OFWs na nag-aaral po sa Philippine schools abroad, ito po ay mga private schools. Kami po yung naatasan na mag-regulate at tumulong sa kanila. So, ang in-offer po ng mga schools na yan ay Philippine curriculum. So, base po sa mga sumusunod po sa DepEd. Kasi po, ang plano po ng mga bata roon ay babalik po sila dito sa atin at ang gusto po ng mga magulang nila ay seamless yung transition pagbalik po sa atin. Kasi po, pag hindi po accredited school, may mga iba po kong mga instances na narinig na halimbawa po grade 5 sa abroad, pagbalik dito, baka hindi po nakakuha ng Rizal o ng Filipino, baka ibalik po sila ng isang grade o ng ilang grade para po makaabot po dun sa mga requirements po ng mga level po nila. Ako may apo na nasa Qatar. Malamang Philippine school yun ang pupuntahan. Marami ito. Ibig sabihin 34 po 34? All over the world. Ang pinaka-latest po ay nasa East Timor at Cambodia. Pero marami po talaga sa Middle East. Galing lang po ako sa Saudi Arabia. Sa Riyadh po, meron pong 7 schools to na nabisito ko po, 5. Pero all over Saudi po, 3,000 po ang students sa mga Philippine schools. Ganun karami Marami po. Nung nandun ako sa Riyadh noon, parang isang Philippine school lang nasa Riyadh noon. Sa Jeddah meron din. Meron din po. Sa Bahrain meron, Qatar, Dubai, yes. Dami pala niyan. Sa Greece, yeah. Nasa linya natin, Secretary Dante, si Ka Jerry at gusto rin magtanong sa ating programa. Kanina medyo busy siya sa kanyang trabaho bilang director ng Flying School sa Philippine State College of Aeronautics. Ka Jerry, magandang gabi. Ka Jerry. Ka Jerry? Magandang gabi, Ka Andy. Wala. Go ahead. So, wala.
Malakas na ka, Andy. Okay na? Bibigyan lang ng monitor, Fred. Wala ata. So, hello, ka, Andy. Okay na yung audio? Wala pa, ano? Malakas na. Magandang gabi po, Secretary. At ka, Andy, good evening, ho. Wala talaga, ano? Di bale, okay na. Thank you very much, ka, Andy. Narinig ka din namin, ka Jerry. Medyo mahina lang. Bibigyan ko lang ng earphone si Secretary para marinig ka ng maayos. Go ahead. Secretary, magandang gabi po at maraming salamat sa pagsama sa aming palatuntunan. May tanong ko lang po kung ano po ang programa, yung strategy po na mayroon pong ating opisina para yung mas lalong lumakas yung contribution po, yung economic contribution ho ng ating mga Pilipino nakatira po sa ibang bansa, especially ho sa kanilang contribution po sa national development at saka cultural and yung community engagement, Secretary. General, salamat po sa katanungan nyo. Nung umupo po ako sa CFO, isa po talaga sa gusto namin baguhin yung direction po ng trabaho namin. At ang isa sa pong mga napag-uusapan namin sa CFO, siguro baguhin po namin yung narrative from brain drain to brain gain. Kasi po, align po talaga to sa mandato talaga ng CFO na i-link po yung Filipino diaspora sa ating bayan po politically, culturally, at economically. At siguro ang talagang gusto namin mangyari, makatulong din po sila sa national development po natin. Siguro economically through maybe investments, culturally siguro po tulungan po nila tayong siguro gumawa ng magandang imahe para sa Pilipinas, para po maakit natin yung mga banyaga po na tumingin din dito sa atin. At siguro politically po, katulad ng pinag-usapan natin po kanina, yung lobbying campaign po natin para maging portable po ang Medicare at Medicaid, para po marami pong mga kababayan natin, malay nyo po mga ibang US citizens po tumingin dito sa ating mga beaches at dito na po sila mag-retire. At kung sila po ay mabibigyan ng assurance na yung mga medical benefits po nila ay mapapakinabangan po nila dito. Yan lang ho, Secretary. Maraming salamat. Thank you, General. Kay Jerry, pinag-uusapan nga tungkol dun sa lobbying ng mga PhilAms sa US Congress. So mga congressman nila, mga taga-ron sila eh. Pero ako naisip ko rin, paano naman kung halimbawa tayo naman na nangangailangan dito ng lobbying ng mga PhilAms? Di mag-exchange na lang tayo. Malakas din naman tayo mag-lobby sa mga congressman natin, di ba, ka Jerry? So, ganun na sisikapin pero, natin. kumusta kaya yung mga Filipino community natin? How strong are they, Secretary? Kasi ang tingin ko, malakas na Filipino community sa Estados Unidos. Pero sa ibang bansa, para talagang very organized sila at magamit natin po sila sa iba't ibang mga requirement po ng ating tungkol sa security, economic na aspeto ho, Secretary. Meron ho kayong existing program para po dito, para palakasin yung mga Filipino community? Well, isa po yun sa gusto naming gustong bigyan pansin po yan talaga. At sabi ko nga po kanina kay Sir, maganda po talaga ma-organize ang mga Filipino para maging political force po sila. Marami po tayong mga successful Pinoys. Marami pong na-elect po sa iba't iba pong posisyon nung last election. Hindi lang po sa Amerika. Meron din po tayong member of parliament sa Canada. Meron po tayong member of parliament sa UK. Palagay ko po kung magkakaisa tayo, palagay ko marami po tayong magagawa kung sama-sama natin yung pagtutulungan. Thank you very much, Candy. Thank you, Secretary. Thank you, Ka Jerry. Si Ka Jerry Zamudio ay nasa Zoom. Kasama natin. Siya po ang main anchor ng programa. Siya po ang founder ng Up Pilipinas. Secretary, gusto ko lang itanong, ang iba pang mga nangungunang programa ninyo, or at least for the next year, ngayong 2025, kung ano mga nasa focus ng inyong programa, personally as the head of the CFO, na pwede nating tulungan din tayo rito at mga kababayan nating nasa ibang bansa. Alam niyo po talagang gusto po namin talagang bigyan ng attention itong
binanggit ko po na yung pagbabago po ng narrative from brain drain to brain gain. Etong taon po na to i-celebrate po ng CFO ang 45th anniversary po nila natin. So gumagawa po kami ng isang nag-organize po kami isang komperensya kung saan po hopefully makakapag-imbita po tayo ng ilang speakers at mga resource person para po makapagbigay sila ng ilang idea or mga suggestion po tungkol sa policy work kung paano talaga po ma-realize yung tinatawag po nilang diaspora to development, to D2D. Yan po, actually hindi po original sa akin yan, na una ko po narinig yan nung mga time po ni Secretary Melly Nicolas, mga nauna po sa akin, at napakaganda pong idea at isa po yan sa talagang inangad ko po na mabigyan talaga ng laman tong taon po na ito. At kasi nga po ang gusto talaga natin po ay umasenso ang ating mga kababayan. Kung choice po nilang tumira sa abroad, makatulong po sila sa pamilya nila dito or sa imahe po na tinatawag po nating soft power ng Pilipinas. At baka kung may mga natitira pa po sila mga resources, baka gusto po nilang i-invest dito po sa atin. At kung wala naman po, baka bumisita na lang po sa mga kamag-anak nila at malaking tulong po sa atin yun. Oo nga. Yung dumalaw lang at maging turista sa sariling bayan ay malaking bagay na sa ekonomiya natin. Secretary, maraming salamat po at talagang kami tuwan-tuwa at nakarating ka sa studio live para mag-guest sa APA Pilipinas. Sana sa susunod magiging guest ka, pero anytime pwede ka namang mag-zoom pag salamat po. Kailangan ka namin kung nasaan ka. Of course, kailangan ninyong bumiyahe sa mga destinasyon ninyo. Salamat po ng marami. Baka may mensahe kayo sa mga kababayan natin ulit. Sir Andy, ako pong magpapasalamat po sa inyo at sa opportunity po na binigay nyo sa amin at para po maipaliwanag sa listeners po ninyo kung ano nga po ba ang trabaho ng CFO. Kami po ang nag-link ng mga Filipino diaspora po dito sa Pilipinas para po sila ay makatulong din po sa national development po natin. Alam niyo po yung mga kababayan natin, tumutulong po sila kahit hindi niyo po sila tanungin na kusa po yan. Ang gusto lang po namin siguro mangyari, ma-organize po yan para po yung tulong nila ay maging mas impactful at mas maging meaningful para po sa ating national development, para po sa bagong Pilipinas. Salamat. Secretary Dante Francis Clink ang mga kaibigan. Siya po ang chairman ng Commission on Filipinos Overseas, cabinet level rank. At kaibigan po nating publisher, first and foremost, naging reporter sa Amerika. Unang trabaho niya bago nag-publish ng Manila Times hanggang sa ngayon ay busy po siya sa pagtulong sa ating mga mamamahayag at sa audience, sa listening and reading public. Salamat po. Mga kaibigan, magbabalik po ang Up Pilipinas, oras alas 7:47. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran. Pilipinas. Mapagpasalamat. Katangiang Pilipino mula sa puso. Pagpapamalas ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Isang pagpapahalaga sa mga kabutihan at tulong na natanggap sa ating buhay. Salamat po. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo. Unang Tesalonica 5:18. Mapagpasalamat. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3. Dito ako, Bilip. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. We've got your back. Isuzu Jaguars, your partner through it all. Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars.
Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas! Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas! Ito pong Commission on Filipinos Overseas ay isa po sa mga opisina ng gobyerno na bihira nating mabalitaan. Kasi wala naman masyadong kontrobersya. Pagkatapos, ang sektor na pinagsisilbihan po nila ay mga kababayan nating sa ibang bansa na naninirahan permanente. Lalo na po yung mga Filipino-Americans na siyang pinakamarami sa mga kababayan nating nasa labas ng Pilipinas. Sumunod yan siguro ito ng mga bansa sa Europa. Sa Saudi Arabia, meron din sizable number of Filipinos na permanenteng nakatira sa Saudi Arabia dahil nakapangasawa roon, nagkapamilya. Meron ding mga kababayan tayo na sa Europa, sa UK for example, siguro mga 4 na milyon din. Aking latest data na nakalap. Sa Australia, marami din mga Pilipinong permanenteng residente. Ito ho yung kaibahan na ipinaliwanag ni Secretary Dante ang kanina tungkol sa trato ng ating gobyerno sa mga kababayan natin doon. Of course, ang CFO para sa mga kababayan nating nanggibang citizenship na, pero hindi pa rin nawawala ang pagka-Pilipino. Either nag-change citizenship o kaya ngayon ay permanent resident doon, pero naghihintay na lang ho yun ng citizenship. Kailangan po nating ituloy ang, kumbagay, ugnayan ng Pilipino sa Pilipino, at yung kultura natin kailangan ding maihikayat nating ipagpatuloy ng mga bagong henerasyon ng mga kababayan nating doon na ipinanganak. Napakarami na po niyan. May mga kababayan ho tayong pag-uwi ng Pilipinas ay itsura natin. Kamukha natin, Malay race. Pero pag kinausap mo, hindi ka na maintindihan kasi doon na nga pinanganak at yung lingwahe hindi naman naituro sa kanila ng maayos. Kung minsan napalayo na sa magulang sa maagang edad. Alam niyo naman, minsan sa Amerika, pagka 18 ka na, hindi ka nakasama sa bahay ng magulang. Kailangan mo nang humiwalay, maging independyente. Sa karamihan sa mga Western countries, ganun din. Pero ito ho, ang importante, sila ho ay dugong Pilipino, diwang Pilipino, ang kasaysayan po nila ay Pilipino. Kailangan po nating hikayatin silang kahit paano makipag-connect pa rin, makipag-ugnayan pa rin sa atin. Kasi may mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong nila. Panahon ng mga disaster, ang dami ng mga kababayan nating Amerikano, mga PhilAms, na tumutulong in their own way kahit na hindi nababalita na. Tumutulong sa mga pamilyang naririto sa Pilipinas. At milyon-milyong dolyar ang kanilang naipapadala niyan kung pagsasama-samahin kapag panahon ng malalaking kalamidad. Alam niyo naman, lagi may bagyo sa Pilipinas. Yung ibang malalakas ay tumatama kapag last quarter ng taon. Kaya isa po yun sa mga pagkakataon na kailangan nating makipag-ugnayan doon sa mga kababayan natin yon. Yung pong binanggit niya tungkol sa political lobbying, tsaka tulungan sa larangan ng politika. May mga pagkakataon, katulad po ngayon, na kailangan din natin siguro ng tulong mula sa mga kababayan nating nasa ibang bansa na. In terms of yung makipag-ugnayan lang sa kanilang pamilya rito at ipaliwanag kung ano bang pwedeng gawin ng isang ordinaryong Pilipino, lalo na po yung mga hindi masyadong nakapag-aral. Mababa ho ang ating education at saka literacy rate sa ating bansa. Karamihan ng mga nakapag-aral, karamihan ng mga profesional, lumalabas na lang ng Pilipinas at eventually nagdidesisyon na doon na manirahan sa kanilang napuntahan. Sayang naman po yung kanilang pinag-aralan dito kung halimbawa hindi nila mahihikayat yung kanilang pamilya na pagdating ng eleksyon ay bumoto ng tama, di ba? Magdesisyon ng tama, makipag-ugnayan sa mga mambabatas nila, sa mga kinatawan sa gobyerno,
marami tayong proseso kailangan gawin sa ilalim ng isang demokrasya at malaking bagay ang maitutulong ng mga kababayan nating nasa demokrasya rin sa Amerika, for example, sa Australia, sa United Kingdom, para magtulungan tayo. Importante po yung talagang connection na yan, yung tulay na yon na manatili para hindi tayo mapunta sa isang sitwasyon na wala nang pakialaman. Importante yung pakialaman sa Pilipino eh. Kapitbahay man na kahit hindi mo kamag-anak, makikialam sa iyo kapag alam mong may problema o kaya may importanteng balitang nangyayari sa kanya, as in chismis. Ganun tayo, no? Pero importante ho yung tulungan at saka yung patuloy na ugnayan. Sana mapagpatuloy po yan, matulungan ho natin ng Commission on Filipinos Overseas na sa kanilang trabaho na ituloy ang tulay na yan, ang koneksyon na yan sa pagitan ng mga Pilipinong naririto, which is tayo at mga kababayan nating nasa ibang bansa. Ang CFO ay matagal lang na-establish, mga 1960s pa yata iyan, existing na kasabay ng iba pang mga ahensya na mas popular at mas nababalita, katulad po ng POEA, Overseas Workers Welfare Administration, ang bagong Department of Migrant Workers. Pero may kaibahan ang kanilang mga trabaho. Pero iisa ang layunin, matulungan ang koneksyon ng mga Pilipino nasa ibang bansa ka man para patuloy mong alalahanin ang kababayan ng pamilya at mga kababayan mong narito sa Pilipinas. Tingin ko kapag maganda ang ugnayan yan at magpapatuloy, makakatulong din hindi lang sa ekonomiya ng bansa kundi sa cultural na pagpapalakas at saka yung pong patuloy na pagpapalakas ng familia relationships, ugnayan ng mga pamilya na sa atin talaga ay napakahalaga, ugnayan ng dugo. Kaya congratulations kay Chairman Dante Klink Ang. Noong palang Oktubre siya nagsimula ng kanyang trabaho at ngayon may mga plano na siyang magaganda tungkol dun sa pagpapalakas ng programa ng U-Lead, mga kabataang umababalik ng Pilipinas o kaya nagbabakasyon dito sama-sama para magkaroon po ng cultural exchange, dumalaw sa mga mahalagang lugar katulad po ng mga museo at mga places of interest sa ating bansa. Hindi lang ho yung mga tourist spots, kundi yung mga lugar na magpapaliwanag sa kanila kung ano ba ang kanilang pananggalingan. Kahit pa paano, makakatulong po ito para pagbalik nila dun sa kanilang kinagisnang bansa na ay maipagpatuloy pa rin nila na ipaliwanag kung ano ang kulturang Pilipino at ano ang kagandahan, no? Kagandahan sa samahan ng mga Pilipino. Gusto ko nga pong i-acknowledge sa mga nakikinig at pasalamatan din ang mga nasa Facebook na ngayon ay nakamonitor sa DWIZ sa Up Pilipinas. Salamat po kay Tristan Wyatt Gulay, kay Nethan, si Karil Arasa, happy listening and watching. Si Karil ay staff po natin sa Up Pilipinas. Salamat din sa mga kababayan natin nasa ibang bansa na nakikinig po ngayon. Bumati yung mga anak ko sa Australia, 2 at saka yung isang sa Qatar. Pakibati raw sila, of course. Kayo pa. Sa mga kababayan nating nais na tumingin sa mga serbisyong ginagawa ng Commission on Filipinos Overseas, punta lang ho ang www.cfo.gov.ph. Yan po yung website nila. Tingnan po ninyo ang mga programa dyan at ano ang serbisyong ginagawa niyan at kung paano ho tayo makakatulong sa pagpapalaganap ng ating kultura at ng kamalayan bilang Pilipino. Mga pagkakataong kailangan po natin gawin yon, no? Re-establish the bridge, the connection sa pagitan natin na narito at ng mga kababayan nating nasa ibang bansa. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa Up Pilipinas ngayong Martes, 11 sa buwan ng Pebrero. Magbabalik po tayo bukas alas 7 hanggang alas 8. Sa ngalan po ni Ka Jerry Zamudio, sa ngalan po ng staff ng DWIZ, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ang tabayanan po si Pangga Ruth Abaw, live dito po sa DWIZ ngayong pong gabi. Samantala ito po si Andy Vital. Maraming salamat. Naway patnubayan po tayo ng poong may kapal.
What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may